Reklamo ng mga ka-jomgar natin Bakit? dyan na lagi ka daw na sa ating vlog. Ay, wala pa problema, support niyo po. I Hanap. think feeling ko I don't know kung taga Jomcar rin o hindi, pero sana always be thankful guys Kasi wala naman, alam nyo guys, hindi man po masama ang maghangad kami, lalo kami content creator. Nandito kami talaga for the views. Pero we make it sure kung hahabol namin views, we make it sure na maganda yung content namin. No, kung saka at the same time, huwag niyo po na yung si Kalingap Ana, napakabait yan sa Jomcar, no? At the same time, napakalaking bagay yung ginagawa niyang question and answer. Kasi, di ba, di naman madalas na may mga ganitong content sa serye ng Jomcar. At the same time, mga question and answer, alam niyo guys, nakakatulong to para mas makilala natin at magkaroon tayo ng idea sa nangyayari sa Jomcar. So, I don't know kung totoong Jomcar fans ka, no, toxic ka. Pero mas marami pa rin ang matitino at matatag at mababait, di ba, no? Pero yung mga toxic dyan, naku, magsilayas kayo sa Jomcar. Dapat nga be thankful tayo kasi, di ba, yung mga ganitong question and answer, nabubuksan sa atin yung mga bagay na hindi natin alam. Napasasya na guys basta tayo sa lahat ng mga hindi toxic iwas tayo sa mga taong toxic. Lalo yung mga reklamador, kala mo naman ay pinapalamon tayo. Tuloy natin to. Na po. Ay, tama, Kalingap Ana? Kalingap Hana, tignan mo. So, meron tayong ulit dito, questions. Pero syempre, hindi naman to kagaya nung nakaraan. Iba-iba to. So, mga 14 questions. 14. Easy na yan sa'yo Sanay ka na sa interview. Kaya nga. Dami, 14 So, unang tanong, paano mo malalaman kung yung love team na pinapakita nyo sa harap ng camera ay nagsisimula na maging totoo sa inyo? Ay, magandang tanong yun So, marami ditong naguguluhan minsan, di ba? No, kung sila na ba o hindi pa. So, pakinggan natin to. Nagsisimula maging totoo. Siguro paano malalaman? Siguro sa pakiramdam at siguro sa mata. So, totoo na nga, off cam. Hindi na Pero siya parang nako-converse siya, parang may transition parang Ibig sabihin, nagiging totoo. Yung ang tanong natin dito kung meron na silang label. Pero naniniwala ako yung sinasabi yung level nung nila, yung level ng samahan nila. So, meron something dito. Yun nga lang, hindi ako, para sa akin, I'm not sure kung ano yung label na yon. At sila lang nakakaalam. At makikita naman natin sa mga vlog nila, napakasweet nila, di ba, Matuloy natin. Basta kami na lang po rin nakakaalam. Kumbaga parang nag-upgrade. Parang nag-upgrade. Di ba? Malinaw yung guys kasi may nagtanong sa akin kagabi nung nag-live ako, sabi nila, Sir Bersano, sila na ba ni Carla? Iba naman nagko-comment, hindi pa daw sila. So para sa akin, whatever it is, sila o hindi, ang mahalaga, nagle-level up. Sabi ni Papa Jones, kami lang ang nakakaalam. And that's a private thing. Sa akin, I will respect that. Kung ano mang meron sila. Pero kung ako tatanungin nyo, what you see is what you get, para sa akin sila na. Diba? Yung iba kasi naguguluhan Pero para sa akin, kung solid supporters ka ng Jomcar, hindi ka maguguluhan Basta, ang alam ko lang, sabi ni Papa Jones dito sa interview na to, sila lang ang nakakaalam. What you see is what you get. Tuloy natin. Parang nag-upgrade. Oo, parang So, kailan mo unang naramdaman na yung chemistry nyo bilang love team ay lumalagpas na sa trabaho at nagiging personal? Alam mo Akala ko hanggang doon lang sa bilang Latin na Diba? Kailan nga ba? Siguro, kailan ba yun? Actually, di ko rin hasta dami rin kasi ng episode Sa episode dami kasi. Yan na episode ng Jomcar, 80 na. Grabe. ba or ang tagal na rin kasi Pero hindi, kahit hindi sa episode. Kailan? Parang kailan nyo na feel na parang yung feelings nyo sa isa't isa is mutual na talaga? Ay! Kahit hindi kayo nagsabihan, na-feel mo lang Na-feel ko lang. Siguro nung first time na magkasama kaming dalawa lang. Oy. Parang ganun. Yung first time nyo na nagsama. Walang camera, walang sino man, kaming dalawa lang. So may ganun pala kayong eksena. Merong eksena ng ganun na hindi naman na kailangan I-vlog. i-vlog pero di ba yun lang
Para sa akin, ano na yun, matindi na yun eh. Yung mga ganun silang portion na hindi naman kailangan i-vlog. O, alam nyo na. Ibig sabihin, sila lang talaga nakakaalam. Again, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo, yun na yun. Inulit ko guys, para sa akin lang to sila na. Di ba ano? Natuloy natin lintik. Yun. Nabanggit ko na lang din. Kung darating ang araw na hindi na kayo ang pinaka-popular na love team, paano nyo haharapin yun? Do you think your bond can survive outside the limelight? Same pa din kaya ang concern at care mo kay Carla? Okay. Maganda yung tanong. Tingnan nyo guys, ang ganda ng tanong ni Kalingap Ana, di ba? Okay. Mawala man yung ganito kalakas yung supporters. Oo. Opo. Yung popular ba? Masyado bang popular? Di ko rin kasi alam. Oo, malakas ang Malakas Jomar. ba? Oo, ako naman, di ko naman pwede sabihin hindi. Kasi talaga namang sa views lang at the same time sa fandom, community. Kasi magbe-base ka sa mga love team kasi para masabi mo malakas yan. Siyempre, una-una, kung nare-recognize yung kanilang love team at na-recognize nga ni Pinihistory yun, at the same time, yung mga views nila, especially sa serie ni Kalingap Rob, doon tayo magbe-base, at the same time, yung fandom. Yung pinaka-community ng yung mga supporters, yung dami ng supporters. So, kailangan mo i-consider din yun. And then, yung interactions ng mga supporters sa kanilang, or engagement, sa kanilang love team. So, yun, makikita mo talagang malakas talaga ang Jomcar, guys. At yun lang. And tuloy natin to guys. So, kung sakali man, di man mangyayari yun. Just in case lang. Just in case lang. Kasi, iba na rin kasi yung meron na kasing foundation. Oh. So, kumbaga bonus na lang na may mga siguro marami pang matirang supporters, parang bonus na lang din po. Pero with or without supporters, yung rin kasi may foundation na kami eh. So, grateful kami sa nangyari. Kung yung dumating nga na nagkaroon ng siguro popularity, yung mga ganun. Pero kahit po naman hindi na, we'll still be the same. Or baka nga mas mas okay pa, mas Kasi no pressure, no? Wala kayong kailangang sunding plano, kaya kahit... Tama yun. At Papa Jones, napaka-humble niya, no? Talagang, di ba, hindi siya mayabang guys eh. Actually, talaga, para sa akin, sikat sila eh. Kaya si Papa Jones talagang napaka-humble niya, no? Ano man. Kami lang, yung lang namin, the way na kung ano kami off-cam, siguro mas mapapatibay pa nga yun eh. Parang ganun. So, ano namang na-feel mo ng birthday ni Carla? Grabe yung blessings sa kanya nun, diba? So, ano naman yung... natanong ko ba ito sa'yo nung unang interview? Hindi. Kinda? Parang natanong mo rin. Opo, pero... Sige, so Ito, hindi. Ito muna. Masaya ka ba sa circle of friends mo ngayon? Anong natutulong nila sa career or personal life mo? Okay. Gandang tanong, no? Kita nyo yan, no? O, di ba, ano? Yung mga tulad na ganyan ng tanong, di ko masyado naririnig yan. Di ba kay Kalingap Ana ko lang naririnig? Dapat be thankful tayo kay Kalingap Ana, no? Sasabihin pa na for the views. Lahat ng content creator for the views. Huwag kang maniniwala. Pag may narinig ka nagko-content or nag-YouTube, hindi siya for the views. Huwag kang maniwala dun, tawag dun ipokrito. Ako, for the views ako syempre, gagamit ka ng kuryente mo. Yung oras mo, ilbis na nagpapahinga ka, gagamitin mo. Di ba? O, yung aircon mo, di ba marami, pagkain mo pa. Siyempre, pangit naman yung daldal ka ng daldal dito ng isang oras, hindi ka nagugutom. Saan ako kuha ng pambili ng pagkain ko? Ganun yun. Siyempre sa YouTube. Kaya mga ginagawa to. Ang daming mga tanga talaga, no? Mga toxic, ano? Pero siyempre, Jomcar matatag. Mas marami sa Jomcar hindi ma-toxic, di ba? Di ba, guys, no? Shoutout po sa inyo. Tuloy natin. Yes, siyempre naman po. Ano sa yung circle of friends? Oo. Opo, kasi sanay po kasi ako na usually kasama ko po ang barkada even before pa Kalingap. Kasi nung pumunta ako na Naga kila ante, hindi ko naman kasama yung parents ko doon, yung family ko. So I treated my friends talaga as family na din. So up until now, sa ngayon na kasama ko, sino po ba? Both kay Carla po, ay yung Team Kalingap, yung brotherhood namin nila, ng kapatid mo na si Dan, Kalingap Dan, sila Michael, si Carl, sino pa? Sila David, sila Ian. So
tawag niyan, grateful ako kasi kahit anong mangyari, although sometimes may mga problemang nangyayari talaga na encounter kami, pero andun pa rin yung parang solid na samahan namin, giving advices, tsaka alam mo yung concern talaga. Talaga si Papa Jones pala, talagang matropa siya, no? Ever since siya, wala pa sa Kalingap, talagang matropa siya. May ganyan kasing mga lalaki. Mas siya sa mga kaibigan, no? Mas malapit siya sa kaibigan. Kasi yung parang ganun. Alam mo, nagpapalakasan. Parang papalakasan Support system mo. yung support system andyan talaga. Support system. Okay. So, thankful ako sa kanila. So, meron ka bang negative comment na nabasa at tumatak sa'yo? Like, naapektuhan ka talaga? If meron, ano yun? Siguro matagal na. Parang nabasa ko lang na, or parang yung thought lang is, hindi ka pwede sa Kalingap. Parang ganun. Tumatak sa'yo? Tumatak yun sa akin kasi Grabe naman talaga yung mga tao, no? Say, nako po. Sana wala nang toxic sa mundo. Kaya lang minsan, kailangan talaga natin ng toxic eh. Para mas lalo kang tumibay at mamotivate ka. Gawin mong tuntungan yung mga pagmumukha ng mga toxic sa iyong success. Kasi ako kahit nung nagsimula din ako sa YouTube, marami akong basher eh. Pero ngayon wala na sila. Pinagtatapaan ko yung mga pagmumuka. Kasi yung mga yan, walang maganda sasabihin yan eh. Puro negative eh. Pero syempre, kailangan natin ng dumi sa katawan minsan. Yung mga toxic parang dumi lang sa katawan yan. Para mas lalo lumakas yung immune system mo. Kasi ang katawan natin, hindi naman pwede puro lagi na lang malinis ang kinakain mo. Hindi pa pwedeng hindi ka napapasukan ng dumi. So, kailangan natin mapasukan ng dumi. Paminsan-minsan, wag naman sobra. Pero dahil may papasok na dumi sa katawan natin, mas tumitibay yung katawan natin. Mas lumalaban sa immune system. Kaya nga minsan may mga tao malakas ang katawan eh. Kasi sanay na sa dumi. Kumbaga, tayo, ganun dapat. As a content creator, dapat sanay din tayo sa mga basher at sa mga toxic na hindi maiiwasan. At dito nakikita ko naman si Papa Jones, ang pogi, di ba no? Ibig sabihin, na-handle niyo yung mga toxic at yung mga basher. Tuloy natin. ay, bakit? Parang ang ko kasi kaya nga ako magano sa Kalingap is to help people. Maring hindi nila yun makita, pero yun kasi yung nasa puso ko. Parang question nila yung yung genuine ko para sa tao. Yung intention ko sa tao. Alam mo, i-share ko lang din. Kasi sa vlog ko din, meron ako dun. Di ko sure kung napanood mo yun, si Liit. Beneficiary ko siya. Tapos, nagbigay ako sa kanya ng, una kong dating doon, nagbigay ako sa kanya bigas lang. At saka konting groceries. Tapos, pangalawang balik ko, nagbigay ako ng 1K cash kasi may nagpaabot. Tapos, nagbigay din ako ng groceries. Tapos, may nakita ako doon sa comment section. Sabi niya, alam mo, wala ka naman natutulong dyan. Puro ka lang interview. Ha? Sino may sabi ng bullshit na yun? Grabe, wala natutulong. Ako nga, marami akong natutunan eh. Alam mo, Kalingap Ana, yung nagsasabi sa iyo niyan, ano yung mga inggiterya, mga punyetang yan. Huwag mong pansinin. Dapat nga, kasi sa bagay, wala kang mapapala sa mga taong makikitid ang utak eh. Ako walang mga puso eh. Alam mo, kung may puso ka, hindi ka magsasalita ng masama sa kapwa mo eh. Diri mo, tumutulong na nga si Kalingap Ana para mag-interview at yung interview na yon nagagamit natin at nagiging engage. Nagigage natin yung kung hanggang anong level na ba ang itong mga love team na ating pina-follow. Kaya nga ako, pag may interview, tuwan-tuwa ako eh. Marami akong nalalaman eh. Like ni sinabi ni Papa Jones, di ba no? Na sila lang nakakaalam, di ba? Tapos na usapan. Ay, nako, may mga tao dyan toxic. Ba't di ka magbigay ng bigas? Sabi niya gano'n. Parang, alam mo minsan, hindi na nga sila sinusuportahan yung charity vlogs, which is ayun talaga ang purpose ng Kalingap. Tapos parang dapat pa sila mag-judge at saka mag-demand sa atin. Siyempre, yung tinutulong natin sa kanila, bonus if may magbigay, di ba? Pero galing sa revenue talaga natin. So, parang ang sakit lang, parang husgahan ka nila na ganyan lang naman ginagawa mo. Kaya mo naman sila ini-interview para malaman ng nanonood yung storya ng tao, di ba? Exactly. Tsaka at the same time, entertainment din ang question and answer eh. Kaya alam nyo guys, tandaan nyo guys kami, kahit even mga reactor,
tumutulong kami sa landing pad ni Kuya Bal. Kumikita kami doon sa YouTube, nagbibigay kami sa landing pad. Yun palang tulong na yun eh. Tsaka hindi nyo din alam, off-cam, ako may personal din akong tinutulungan. Off-cam, wala akong hindi ko lang pinapakita rito. Pero off-cam may tinutulungan ako. Yun ba, kailangan ipakita sa camera? Hindi naman ako charity vlogger, reactor ako eh. And alam ko din si Kalingap Ana, hindi naman din siya charity vlogger eh, no? At sa akin wala namang masama doon eh. As long as nakakatulong siya sa Kalingap off-cam. Di ba di natin alam ang buhay ng isang tao eh. Hindi ba kasi makahusga Di ba? Kasi hindi nila gawain. Kasi pag hindi mo gawain, madali kang humusga. Di ba, malay mo kung off-cam, may ginagawang mabuti sa kapwa, tumutulong yan. Tumutulong yan sa magulang, sa mga kamag-anak nila nangangailangan, yung mga ganun. Mga punyeta talaga. Kasi guys, nagigigil ako sa mga taong toxic talaga eh. Puna ng puna, wala namang ambag. Nakakalungkot lang Tuloy natin. Storya ng tao, di ba? At saka, parang lang, tayo yung effort natin, yung purpose natin, yung intention natin makatulong dun sa tao. Tapos parang ang dating sa kanila, parang wala lang. Wala, toxic yung mga yun. Kalingap, paano mong pansinin? Saka mas maganda ka sa mga tanga na yun. Huwag mong pansinin, mas maganda ka sa mga yun. Inggit lang yun. Malino na inggit lang yun. Sige, mag-comment kayo dito, chichinelasin ko kayo. Malino na inggit lang yan kay Ana. Buti nga nagtanong, dahil ko nalaman hindi kasi nanonood eh. Lang, oo. Minsan nakakalungkot. Nakalungkot nga talaga, pero di nila alam, marahil maliit siguro po yun para sa inyo, pero sa beneficiary, sobrang laking tulong na po niyan. At saka, probinsya kasi tayo, Joms. So, yung imagine mo pa lang yung biyahe, papunta dun sa beneficiary. Di nila Totoo alam yan. kung gaano kalayo, yung gas. Yung gas? Oo. Yung time na i-effort mo, yung init dito sa probinsya, di ba? Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita lang talaga nila, negative. Negative. Pero may mga may mga ganun kasi talaga yun. Oo, meron. May mga punyeta talaga. May mga punyeta talaga mga tao. Let's admit, guys. Sabi ko nga sa inyo, ako magiging presidente. Lahat ng basher ilalagay ko sa malaking barko. Yan sa loob ng barko na yon, lahat ng basher andun, papunta silang ICC. Bahala sila sa buhay nila. Maglalagay lang ako ng pamingwit, tsaka na maraming bulate. Bahala sila mangisda dun sa gitna ng dagat papuntang ICC. Ewan ko na lang. Total, mga toxic naman kayo. Pero dahil dun, anong natutunan mo sana? Wala naman. Parang baliktad na tayo Hindi, I mean, siyempre, paano mo, yun? Eto ngayon ko lang sasabihin Sige. to Paano mo Parang handle yun? bumaliktad talaga tayo. Pero gusto kaya kasi wala pa masyado nag-end. Sige lang, tuloy Paano lang. nag-interview sa'yo eh? Magkaiba kasi kami ugali ni Kalingap Dan. Okay. Feeling ko si Kalingap Dan, nagmana siya kay Mama Gemma sa pagiging tahimik niya. Ako naman, parang feeling ko kay Kuya Brooks ako eh. Kay Kuya Bros. Kay Kuya Brooks. So, matapang siya, yung character tsaka mukha pala niya matapang Hindi kasi ako, aminin ko, hindi ako, tao din ako, hindi ako yung sobrang bait na hindi ko kayang sumagot, hahayaan ko lang yung mga ganyang comments. May side talaga ako ng Kuya Brooks. Pero si Kuya Brooks kasi laging sinasabi sa akin na wag ko daw siyang gagayahin. Tahimik lang daw ako sa camera kasi gusto niya yung image daw namin is safe lang. Safe lang. Ganun. May point naman at saka ganun din naman talaga yung gusto. Tami point si Kuya Brooks doon Pero alam nyo guys, ako as a content creator, dati ganun din ako eh. Hindi ako napalag sa mga basher. Kaya pag di mo pinalagan yung mga yan, lalo kang tatarantaduhin ng mga yan. Lalo kang nang babanatan ng mga yan. Ibabash ka. Kaya ako gusto ko may basher eh. Kasi mas pinapakita ko sa kanila kung gaano sila ka mga kabobo eh. Gaano sila mga katanga. So, depende sa mga tao yan. Pero ako, tatanungin, mas gusto ko ba ipakita yung totoong tao ko? Totoong ugali ko. Pag galit ako. Ganun ako, guys. Ayip kasi kasi ako, ganun ang ugali ko, pipigilan ko. Hindi ko pipigilan yung sarili ko. Basta ako, mas gusto ko ipakita yung sarili ko. Kung galit ako. Pero kung gumagalit man ako, pa rin, as much possible, kinukontrol ko.
Kaya lang pag talagang walang ya yung basya, talagang winawalang ya ko dun eh. Baka sakali maggising eh. Kasi hindi pwede yung bait-baita mo yun. Hoy, tama na po yan. Huwag niyo pong iba si Papa Joms. Love na lang po tayo. Minsan pag ano yan, matutuwa pa yan. Minsan, barahin mo. Pag nabara mo, tatahimik. Minsan may mga comments. So, sige nga. Saan mo nakita yung sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Wala namang mapakita. Pag wala mapakita, ang tanga-tanga mo. Tanga naman talaga eh. Wala, bri mo, nag-accuse ka kay Papa Diyos, wala ka naman palang ebidensya. Ibig sabihin, tanga ka. Diba, no? Ganun katindi ang mga tao ngayon, yung mga toxic guys. Kaya salamat sa mga Jomcar na matatag at syempre sa mga Jomcar na talagang lovable and friendly. Shoutout po sa inyo. Gusto ko. Kaso, pag nakakabasa ako ng mga ganong comment, lalo na sa mga ano natin, sa mga beneficiary natin, actually di lang naman ako, pati yung mga inyo na pinapanood kong vlog, pag may mga negative comments, wala. Nung una naiinis ako kasi di naman talaga nila alam ang nangyayari sa atin off-cam. Off-cam. Yung effort nga natin sa putikan, pag pupunta tayo sa beneficiary, pag nagsiscout tayo na ilang bahay yung hihintuan natin para Totoo lang. makakita ng deserving na tulungan talaga. Tapos ang sasabihin sa'yo, puro ka interview, wala ka naman na itutulong. Kailangan natin yun, kailangan natin malalaman. Ang tatangan. Sorry guys, talagang, ay, nakamit totoo talagang may tanga talaga. Kino-question mo tong vlogger, yung mga sikat nga na mga artista, mga anchor, yung mga new broadcaster na sikat, nag-i-interview, mga tanga talaga. Bakit yun hindi nyo punahin? Lintik kayo. Ang bobobo ninyo. Lalo yung sa mga nagko-comment ng gano'n kay Kalinga Pana, ang bobobo nyo, totoo lang. Ang bobobo ninyo. Boy, abunda nga, tanong ng tanong, wala nga charity yun eh. Sino ba? Maraming mga nag-ano guys, di ba no? Yun na punahin nyo, puro chismis. At least dito sa Jomcar, magtanong si Kalinga Pana, totoo. Gigigil ako sa mga to. Naku po, tuloy na. Na itutulong. Kailangan natin yung Kailangan natin malalaman ang storya ng Gigigil tao. ako sa mga yan. Paano tayo makapag-inspire kung hindi natin yung ano ng tao, True. kwento? At saka ang daming mga supporters natin na gustong tumulong gamit tayo. Gamit, So paano nila tutulungan yung taong beneficiary natin kung di nila alam yung story ng tao? Paano magkakaroon ng another tulong yung tao kung hindi natin malalaman yung story nila, di ba? Pinagdadaanan, no? Tapos may mga nagko-comment din doon na ibigay ko daw kay Kalinga Prab o kaya kay Kalinga Dan para daw matulungan. Siyempre, di ba? Kaya nga madami ang kalingap kasi itigigisa tayong responsibilidad dyan. Tama. Tsaka at the same time, iba naman si Kalingap Ana kasi magtanong. Ako nga tutusin, kahit marami nagtatanong, si Kuya Nel nagtatanong. Di ba sila Kuya Nel nagtatanong siya, question and answer. Pero yung tanong niya, iba din kay Kalingap Ana eh. The more na marami nagtatanong, mas maganda. Kumbaga, hindi naman pwedeng puro ang kinakain mo adobo. Kumain ka rin naman ng spaghetti. O kaya, kakain ka rin, kung di lang spaghetti, kain ka din naman ng sinigang. Hindi pa pwedeng iisa lang lagi ng pinapanood natin. Mauumay din kayo noon. Sa akin lang, di ba? Kahit naman sa akin, mauumay kayo eh. So, minsan, kailangan nyo din makakita ng iba. Ganun lang yun. Di ba? Tuloy natin. Talaga. Responsibilidad dyan. Opo. Hindi natin pwede kumuha tapos ipapasa lagi kila Kalinga Prab. Oo. Kasi may sarili silang May sarili. beneficiaries, di ba? Tsaka madami rin naman silang inaano. Oo. Opo. So, Hintayin tayo- pa ba natin na parang magka-available ulit yung ni Oo. Rap? Gaya naman natin, kahit Kailangan- Exactly. Biri mo, minsan matagal yung serye ng Jomcar. Syempre, abang naghihintay ka, merong mga ganitong question and answer. Buti nga, dapat nga maging thankful tayo kay Kuya Neil, kay Kalingap Ana, di ba? At sa mga vlogger na gumagawa ng ganito, be thankful tayo. Tsaka at the same time, hindi nyo ba alam na charity din tong ginagawa nila? Charity to. Dahil maraming mga viewers ang minsan, Sir Merzano, bakit malungkot po kami? Bakit? Ang tagal pa kasi ng serye ng Jomcar. Malungkot po kami. Di ba? So, pag may mga ganitong mga content, natutuwa yung mga viewers kasi habang naghihintay, meron silang pampalipas. Kumbaga, nadadivert din yung isip nila. Ilbis na mag-isip ng malungkot sila.
napupunta dito, nanonood sila kay Kalingap Al at natutuwa sila sa mga sagot ni Papa Joms. At according kay Papa Joms, no, sila lang nakakaalam. Alam na this. Tuloy natin, Lentek. Di ba kahit groceries, Opo. hindi ba tulong ng groceries, di ba? Turo, malaking bagay na yun. Tsaka, baka siguro basta sige. Oo. Diba, minsan nakakaano lang sa kanila, parang ang dali-dali nila tayong i-judge. Oo. Pero di nila alam yung sakripisyo. Kasi nakikita lang nila yun pag naka na yung camera. Pero yun nga, sa paglakad, sa Lahat, putikan, diba? sa Di naman init. natin inaano yung pag-grocery mo. Oo, pag-grocery. Punta ka mo ng grocery, tapos mamimili ka ng ganito, diba? Oo. Wala naman yung ganun. Wala nga. Hindi man lang nila ma-appreciate ang effort. So, tayo na tayo, kasi Sige, parang sige. binabaliktad mo eh. Alam mo, curious lang din ako. Kasi bago pa lang kasi, so parang bago rin sa'yo yung Mga ganyan. Mga ganyan. Actually, si Deans tsaka ako, nagbabasa talaga kami ng comments Okay. sa mga vlogs. Talagang pinabasa ko yan, pati yung sa mga charity vlogs natin. Mahalaga talaga yun. Kasi, syempre, gusto natin nakikipag-engage tayo sa supporters. So, kung ano yung sinasabi nila, ina-apply din natin yun. So, Opo. may mga part lang din na nakakalungkot at alam mo na, yung mga tukmol, hindi Di maiwasan. maiwasan mag-demand. Opo. Kunin kaya nila Gcash natin, bigyan nila. Ay, bigay kasi. Oo, mag-Gcash na lang kayo. Ganun lang yun. Sila nagde-demand eh. So ito na lang. Baka meron ka naman pwedeng ibulong dito na nangyari sa Palawan. Kasi nung birthday ni Carla, parang lahat sila di makapagsalita about Palawan. Ano bang meron sa Palawan na yan? Ano bang meron? Ano bang sabihin ko? Yan ang pinakamaganda yung sa Palawan. Gusto ko marinig to. Kahit ano lang. Kahit In hint. Oo. Kahit ano, idea lang bakit parang takot sila magsalita sa Palawan. Isang kwarto. Ah! Isang kwarto? Grabe yan, Papa Joms ah. Grabe. Ano yan? Grabe yan, kilig match siya. Kahit si Ana kinilig eh, oh. Siyempre, nasa isang kwarto daw eh. Ay, sana all. O, try natin ah. Ay, Yun lang. Isang kwarto. kwarto. Bala kayo anong isipin niyo ba nasa kwarto? Oh my gosh. Okay, Sana all. Basta ako, sana all yun. Sana all. Di ba, no? Sana all. Okay. So ito, parang matindi yan ah. May mga witness doon. Kaya hindi sila nagsasalita yung si Jack nga muntik na magsalita birthday ni Si Carla. Biancy eh. Si Biancy. Oo, si Beyonce. Oh. Biancy! Oo nga eh, si Tinitignan Biancy. ko Ba't ganyan ang reaction mo, Papa Joms? Pag ganyan ang usapan, naggumaganong ka. Nikilig ka, halata ka, Papa Joms, ha? Halatang halata. Birthday ni Si Carla. Biancy eh. Si Biancy. Si Biancy! Oo nga eh, si Tinitignan ko Biancy. reaction ni Carla doon kung anong reaction sinabi ni Biancy. So Si eto. Biancy, ayun, alam sige, mo. go. Kay Biancy din. Ay, basta. Buti napigilan ni Biancy content. Konti. Parang dudalas na si Biancy. Oo. So eto, masasabi mo bang swerte ka kay Carla? At Ay bakit? naman, oh. Swerte ako kay Carla. Yes po. Sure yan. Bakit? Swerte na ako sa Kalingap na napunta ako sa Kalingap. Pero nung pagdating ni Carla, nung ipinagtiwala niya sa akin, ni Kalingap Rab si Carla as ka-love team. So, doon nagkaroon ng mas parang na-promote yung channel ko, mas nakilala ko ng ibang... Blessing, kumbaga, no, si Carla. Blessing si Carla. Carla. Si Carla. Carla. Carla po ha, baka ibang... baka ibang Carla ang isipin nyo na po. Oh. Baka may madamay na Carla po, Carla. Nabulol lang. Oh. Nabulol lang, si Carla po yun. Nabulol lang, oo. Po. So, naging blessings po siya sa akin, sa amin po usually. Ay, actually, Sa lahat. Sa lahat, oo. Kaya, yun, thankful po ako kay Carla. Thankful po ako sa Kalingap. So, message mo naman sa mga bashers dyan na walang ginawa kundi magbigay ng negative comments na di naman nakakatulong sa love team nyo, lalo na sa personal life nyo ni Carla. Kasi for sure si Carla nagkukwento yun sa'yo. Of Pag may course. mga negative comments yung nababasa. So, ano namang message mo sa kanila? Kung bagay ko na rin ang boses para kay Carla. Opo. Yun na nga po eh. Paano po ba? Kasi, alam natin na andyan na talaga yung basher.
Pero kung kaya naman pong i-control na lang, kung may masasabi lang naman po yung negatibo, much better to keep it to yourself na lang po. Kasi Yes, tama. It's better to keep it to yourself. Pag wala kang maganda sasabihin, tumahimik ka na lang. Kaysa makasira ka ng kapwa mo. Tuloy na. di ba alam mo naman yung sabing, di bali ng masaktan ka physical kasi maghilom naman siya. Pero kung yung words ay galing sa ibang tao or tatatak kasi yun. And it will affect po our daily life. Ang dilip niya. So, maaring hindi kami maging produktibo sa isang araw dahil lang sa isang comment mo po yun na negatibo. So, opo, siguro much better kung encourage na lang po or suggest na lang kayo ng kung ano mas mapapabuti or in a good way. Pero yung mga bashing na pure bashing lang talaga, please na lang Huwag na lang i-comment. Huwag na lang i-comment. Please respect. Kaya lang yung mga ganyan, talagang kahit ano sabihin natin na huwag na mag-comment ng negative, hindi maiwasan yan eh. Kasi pag may taong inggit, talaga na. Ayun na masakit na katotohanan guys. As long as may mga taong inggit at negatibo, kahit anong pigil natin, hindi natin mapipigilan yan. Ang siguro, ang magagawa lang natin is i-remain pa rin sila kahit na malay natin isang araw magbago, di ba no? Sana magbago sila at hipuin ng Panginoon yung kanilang puso na kaysa mag-iisip ng gumawa at magsabi ng negatibo, edi maglilis na kayo ng bahay ninyo. Pero naman, daming oras sa social media. Baka piling ko yan, mga yan, walang mga trabaho yan eh. Tsaka siguro yung mga kwarto niyan, yung bahay, ang dudumi. Kasi ang daming oras sa social media eh. Baka hindi naglilinis ng bahay, okay, hindi nauutusan ng nanay eh. Tuloy na natin. Na lang po. Alam na si Carla kasi bata pa siya eh. Opo. So, syempre yung maturity niya para mag-handle ng mga ganun is hindi pa talaga. Gaya nyo na talagang medyo sanay ka Medyo na sanay kasi na. nag-vlog ka naman talaga. Opo, pero proud din naman ako kay Carla kasi, di ba, mag-2 years. Ay, hindi. 1 year na din si Carla, lagpas sa Kalingap. So, kahit papano, nakakaya niya nang i-handle yung bashing kahit papano. So, nakaproud din naman talaga. At saka, proud ako sa kanya, pati kay Joy, kasi di talaga sila sumasagot. Opo. So, eto, napanood kasi namin ni Mama ang pagpapakilala mo kay Carla sa family mo. So, ano namang nasabi ng family mo about kay Carla nung umalis na si Carla? Nung umalis si Carla, talaga, parang gandang-ganda sila kay Carla, sa totoo lang. Tapos, napakasal na daw. Ano daw? Ang ganda sinabi niya na ang sabi ng parents niya, nung parents niya, maganda daw si Carla. Buti natin. Opo. So, eto, napanood kasi namin ni Mama ang pagpapakilala mo kay Carla sa family mo. So, ano namang nasabi ng family mo about kay Carla nung umalis na si Carla? Nung umalis si Carla, talaga, parang gandang-ganda sila kay Carla, sa totoo lang. Tapos, napakasal na daw. Carla, ganun. Botong-boto si Mama mo. Ay, botong-boto. Hindi lang si Mama, yung buong family. O, diba? Hindi lang si Mama, buong family. Actually, hindi lang family kasi ang family niya, ibig sabihin yung mga kapatid niya, di ba? Family, tsaka nanay niya. Pero hindi lang family, buong angkan. Buong relatives. Ganong katindi si Carla Topolar Vlogs. Talaga namang botong-boto ang angkan. Guys, remember, angkan. Ganong katindi. Oh, iyak na naman ng mga basher. Tuloy natin. Tek talaga. Boto si Mama mo. Ay, botong-boto. Hindi lang si Mama, yung buong family. So, Nabigla si Carla, dami. ang dami po, malaki po kasi kaming pamilya. Oy, iiwan na nila ako. Pero yun po, nagandan sila kay Carla. Ang bait-bait. Tapos, ano talaga, parang, parang mahiyan talaga si Carla. Oo. Yun Tawan-tawa nga ako nung niloloko mo siya ng ice cream. Parang masusukan na siya sa sobrang kaba. Oo, naiya nga siya eh. Pero, Okay naman. okay naman. Si Mama rin pati, game siya eh. Kumbaga sinakyan niya yung trip ko. Oo nga eh. Lalong kinabahan si Carla. Si Carla. So eto, Joms, last na. Okay. Complete the sentence. Ako si Kalingap Jomar at... Ay! Maganda yan, oh. Ako si Kalingap Jomar at hindi pa ako perfectong tao. Pero, yung intention ko po is pure. Yes. Sa Kalingap, Alright.
kay Carla, sa lalo na po sa mga beneficiaries po natin. So, lalo na sa mga taong sa mga taong nangailangan ng tulong. Pure po yung intentions ko po sa kanila. Bala na po kayo kung anong isipin nyo. Pero alam ko sa sarili ko kung ano ang intention ko. Ilan po. Very well said, Papa John. Ang pogi-pogi mo na. Ang talino mo pa. Kaya sa mga gustong kay Papa John, wag na po kayo umasa. Wag na po kayo umasa. Dahil meron ng Carla Topolar. At botong-boto ang buong angkan. Lintek! Atuloy natin. Grabe. Thank you so much. Thank you, Hannah. Thank you so much. Bait ni Papa Joms, no? Thank you din sa camera. Yan. Okay naman po. Baliktad, parang bumaliktad tayo lang yung in-interview na bumaliktad. So, thank you so much, Joms. Thank you, Hannah. Salamat po. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe kay Hannah, subscribe niya po kayo. Sa mga Jomcar supporters po dyan, lahat po ng grupo. GC. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos at sana nag-enjoy kayo, no? At talagang napakalintek, no? At talagang dami ko nakuha dito sa sa interview ni Kalingap Ana. Kalingap Ana, shoutout po sa iyo at salamat dito sa napakagandang interview mo kay Papa Joms. At dito nakita ko talaga rito, natuwa ko kasi yung sinabi niya talagang di maalis sa isip ko yung sinabi niyang sila lang yung nakakaalam. So, ibig sabihin, pinapahalaga ni Papa Joms at ni Carla Topolar yung kanilang privacy. Agree ba kayo? Kung agree kayo doon, please comment down below. No? At syempre, in-encourage ko po kayo na wag po kayo mag-skip ng ad. At the same time, magpa-members po kayo sa aking YouTube channel. No? Malaking bagay po yan. So, at the same time, natuwa din ako dahil talagang buong angkan ni Papa Joms, botong-boto kay Carla Topolar. Diba? At kung guys, kung meron kayong gustong sabihin at gustong iparating, so please comment down below. At syempre, shoutout po natin lahat ng mga Jomcar matatag. Sana wag po kayong bumitaw, especially mga marathoners, no, viewers, no, nasa inyo po din ang dugo, no? Nasa inyo ang pag-asa. Kasi para kayong dugo, 'di ba? Parang dugo ng tao, nagfo-flow sa katawan at nakakatulong 'yung para mabuhay ang isang love team. So, kayo mga viewers, marathoners, tuloy lang po. Siyempre, ang mga VIP sponsor, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Kuya Andy Cabral. Anyway guys, this is Marzano again. Sana nag-enjoy kayo. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda. At salamat kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Ate Edna. And to God be the glory, guys. Bye-bye po. Alright. Sandali lang, teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan sa tuwing
Sandali lang, teka lang. Bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing makikita kitang may kasamang iba.